mga doors niya. So you'd be curious, probably you would like to know, and you're curious paano tinatanggal. So ayan, mapapansin marami siya dito. Very intuitive, madali lang, titingnan mo lang yung mga locks niya, madali ko lang din natanggal. Ganito yung design niya, para siyang may canopy, 'di ba? Para pag may sudden rain na tinanggal mo yung bubong, hindi agad-agad mababasa yung electronics mo. Hey guys, welcome back to Team DTV, and today katabi natin dito yung pinaka-popular at inaabangan ng lahat na Ford Bronco. A very iconic, very rich in history na model, one of the very popular models ng Ford. If my memory serves me right, this is the 6th generation. So the previous generations from Gen 1 to Gen 5 nagkaroon to ng parang konting pause, tinigil muna ng Ford, and then eto ngayon nagbabalik, nilabas nila, this is now the 6th generation. So by the way, we are here at BGC for the Father's Day weekend event ng Ford Auto Hub. So mamaya magkakaroon tayo ng opportunity to do a test drive. Inaantay lang natin si Sir Enrique. You all know Sir Enrique dito sa Ford BGC, right? So, habang nag-aantay and habang maaga pa, wala pa masyadong tao, let's take advantage, silipin natin ang mabilisan nitong Ford Bronco. Ang ganda-ganda ng color na to, green. So, guys, the round headlight and this, ngayon ginawa na ng LED, but before, round headlight and then may chrome na horizontal accent na ganyan, that is a very Bronco design. And even the grille. And then may malaking lettering ng Bronco. If you are familiar with previous generations, ganito talaga yung forma niya, high ground clearance na SUV, very rugged. Yung mga previous generation nga lang may pagka-short yung wheelbase. Ganoon naman talaga, di ba, yung mga naunang sasakyan. Yung mga modern cars lang naman nauso yung pinahaba nila yung wheelbase, iniklian yung uso, iniklian yung puwet para mas malaki yung space sa room, sa loob. Right? So anyway, let's go back here and check. Neo-retro na rin ang design niya. Retro because of the big round headlight, but inside makita mo naka-LED din siya. Okay, kanina merong nagtatest dito, wina-warm up, napansin ko lang. When he started the engine, nag-open close to. Tapos nung nire-rev niya, the more na nag-close. I'm not sure, di ko maintindihan kung ano yung logic. Di ko pa nare-research, but basta ito, meron siyang motorized tong cover na to, part ng grill, nagko-close siya. So, it's actually called active grille shutter. So, when you're driving slowly, the active grille shutter system keeps the grill vent open to cool the engine para mas maraming hangin ang pumasok. And then, pag tumakbo ka na ng medyo mabilis, automatically magko-close siya. Ang effect daw nun, it will improve aerodynamics and makakasave ka ng fuel. Sabi naman sa mga forums, when it's closed, it will help increase engine temperature faster at cold start, especially during winter. Wala namang winter dito sa atin, di ba? I am not totally convinced with this design. Gaano ba talaga ka-efficient yung fuel savings versus yung cost of maintenance? Gaano ba talaga kalaki ang matitipid mo kapag naka-close siya versus magkano yung motor, especially that the Bronco is designed as an off-roader. It is prone to getting wet, tamaan or maharangan ng mga debris, pwedeng masira agad yung motor, and just additional maintenance cost for you. Dito sa hood niya mapapansin niyo merong parang grab handle pero so these are hood handles, and it's not for aesthetics only. These are anchor points. Here are sample applications. Pwede mo dyan itali yung top load mo for additional support, or you can also install a crossbar and make it a rack for fishing poles, for example. Or when you go camping, pwede mo din dyan itali yung additional guy lines ng tent or ng tarp. And then very evident yung napakakapal na fender flare, di ba, to accommodate the very large tires. So pag tinignan ko to, this is like 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 to 6 inches yung width nung fender flare. Malaki. And then down here sa tires niya, it's really very aggressive. It's a light truck 315 70 series rims 17. Napakataas ng sidewall niya.
which is something that you want to have kapag mag-off-road ka para hindi tamaan yung mugs mo, and then you get additional grip. Ayan, pati dito sa sidewall meron siyang parang spikes, di ba? So balik tayo dito sa may grill. Ayan, meron siyang 360 camera. This is the front camera, and then dito sa side mirror andyan din yung camera niya, and then you have a turn signal, and black glossy yung paint niya, and then dito sa ilalim meron siyang LED paddle lamp, and then here may nakasulat na Outer Banks. I'm not very sure, pero I think this is the variant. Ang tawag sa variant na to is Outer Banks. The Ford Bronco actually has a total of 6 trims or variants in the US. They are the Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands, and Wild Track. Bali, yung Outer Banks lang ang available sa atin dito sa Pinas for now. If you are interested, pause and read nyo na lang po yung quick description for each trim. Pagdating naman dito sa pinto, I'm pretty sure some of you are already familiar. Well, for those who are not, etong ceiling niya, the doors, and pati itong sa likod, they are all tanggalable. Natatanggal yan, okay? Ito, natatanggal yan. Ito, natatanggal, pati ito. So nagiging siyang very outdoor na, very open lang siya na recreation or toy car, parang ganon. So pagdating naman dito sa pinto, before we open it, I'm going to show you something. Napansin ko lang yung color niya, parang may pagka-chameleon siya. Hindi siya isang color lang pala na green. So parang may combination ng green and parang may shade ng yellow. I don't know exactly yung technical term nung paint niya. But anyway, let's open the door. Bilisan niyo po yung mga mata niyo, ha. See that? Ewan ko kung napansin or napakita ko sa camera. So frameless to. What happens is that, tingnan niyo po, pag you close that, mag-move up siya. That is a typical design. Sa Tesla, napansin ko rin yan. Typical design yan sa mga doors or sa mga windows na frameless. Wala siyang frame, di ba? So, kailangan kasi, bago mo siya, ayun, pag close mo, aangat siya para sealed, para hindi mabasa sa loob. Now, pag in-open mo naman, dapat magbababa muna siya bago mo siya buksan. Kasi otherwise, sasabit siya dito. What I noticed, kanina lang, pag open ko nito, medyo parang may konting design improvement na kailangan gawin si Ford. So Ford, if you're listening, pansinin nyo, if I open it, yung nagmamadali ako, nanginginig. Kasi, I'm too fast. Which is not really fast. Yung normal na pag-open ng car is a little too fast for the motor. So I'm saying the motor is a little too slow. Pag binuksan mo, nanginginig. Medyo mabagal pa yun, ha. So, for example, nagmamadali ako, gusto ko lang sumakay agad sa kotse, yung normal motion ko is ganyan. Tapos biglang napansin ko, ba't maalog-alog? So, medyo slow lang yung pag-open niya. Alright? Ganon din dito sa pangalawang pinto. Pakita mo to. Come closer. Nanginginig. And then dito, just like any other Ford na isa sa mga gusto ko, pag naglalagay sila ng stepboard, talagang malapad and mataas. Yung talagang matatapakan mo confidently. So, reminds me of the Ranger and the Everest. Napansin ko lang, mukha siyang aluminum, hindi siya kasing solid nung stepboard nung Everest ko. Okay? Hindi siya kasing solid, pero solid din naman siya. Maganda naman tapakan. Kaya lang wala tong roof rail, kaya hindi ako basta-basta makakatapak. Anyway, ang taas ng ground clearance, and talagang designed to for off-roading. So, I think this can also double as rock sliders para nga sa pag-off-road. Mukha naman siyang matibay, pero I must say, mas mukhang matibay yung material ng stepboard na nakakabit dun sa Everest 2017. Okay, papunta naman tayo dito sa likod. So, continuation ng malapad na fender flare from the front all the way back here. So, para siya nagko-connect papunta dun sa stepboard and all that. So, ganun ang typical na design language ng mga off-roader. Nakita natin to sa Jimny, nakita natin to sa Jeep Wrangler, si G32 ba, ganito rin. So, ganun yung nila, yung typical na design. Extended ang mga fender flares para, may protection ka sa mud and to accommodate the large tire. So, yan yung typical na design nila. So, all the way back here, this one looks rugged, pero pag kinatok mo, parang
matigas na plastic, fiberglass. Okay? And then the rear tail light, napapansin ko nagiging typical din talaga sa mga off-road SUVs, yung ganitong simpleng red, and then nasa loob yung reverse light. So marami na tayong na-review recently na similar yung design, di ba? Nilagyan nila ng vertical designs na LED. Pero yung retro perspective na design, nandiyan pa rin, naaaninag mo pa rin yung design 10-15 years ago. Yung basic, simple na squarish na red and then white sa loob. And then there's your Bronco logo. And you have a full-size spare tire. And andito yung tire lock niya. And then, naisingit nila dito yung camera. That will complement the 360 all around, or 360 view. Okay? And then meron ka ditong third brake lamp, and there's your door handle. Nice. Mamaya natin silipin yung interior. Tara. Silipan lang natin saglit dito. Honestly, hindi ko pa nababasa ang brochure nito, but the way I look at it, hindi naman siguro ako nagkakamali. I can see a double wishbone suspension setup dito sa front. And then dito naman sa likod, meron kang multi-link. And then as you can see, meron na siyang stock na panhard. Okay? Pero hindi nga lang siya Watts link. Hindi siya katulad ng sa Everest tsaka ng sa Ranger. To those who have seen my previous review sa Raptor, sa Everest, meron silang Watts link. Itong Bronco, hindi Watts link ang ginamit. Alright? And then you have Bilstein na shock absorber. Ayan, yung color yellow. Ano nga ba ang purpose nitong panhard or nung Watts link? Ang purpose niyan is to provide more stability para makontrol niya yung sideways motion. Kasi yung sasakyan natin, kapag tumatakbo yan sa malubak, hindi lang naman yan vertical lang ang galaw, di ba? May sideways motion yan. So, ang nag-stabilize ng sideways motion, yung mga ganyang panhard or yung iba, yun nga, yung sa Everest, sa Ranger, Watts link ang ginagamit. And then, di ko lang sure kung anong tawag dito, if parang trailing arm yata ang tawag nito. Okay, kasama siya sa rear suspension. The rear trailing arms are two metal links that connect your rear axle to the body of your car. Their purpose is to allow the rear axle to move up and down freely while maintaining proper vehicle alignment. The way I understand it, the longer it is, the better. Mas maganda ang play, mas comfortable. Okay, tara, silipin natin yung engine bay. So, medyo na-disappoint lang ako ng konti. No? I was expecting na meron tong hood struts. Wala. So, manual pa rin yung pagbukas niya. Merong rod. So, ayan. Again, hindi ko pa nga nababasa ang brochure nito, pero kanina nga may nagpaandar nito. The way it sounded, it's a gas engine. And it looks like a V6 kasi mapapansin mo rito, meron siya tatlong 1, 2, 3 na injectors. Okay? And then meron din ditong 1, 2, 3 injectors. And because of that, 3 plus 3, 6 at nakahiwalay sila, nakaganon sila. So, meaning, nakaganon sila, meaning, it's a V6. Okay? So, nabasa ko rin somewhere na yung Bronco daw shares the same T6 platform ng Ranger tsaka ng Everest, pero this one daw is heavily modified. Now, considering that information, nagmamatch din sa feel ko kasi syempre familiar ako sa size ng engine bay ng Everest. Medyo similar nga, about the same. But before I saw this Bronco in person, nakikita ko, napapanood ko, ang akala ko this is much bigger than the Everest. Hindi actually. And when I say hindi, is I'm referring to the size of the engine bay. Pero syempre, kapag tinignan mo yung overall dimension siya, mas malapad, mas mataas because of wider tires. Yung footprint niya mas malaki. And yes, of course, you will think this is bigger than the Everest. But if you just look at the engine bay, the frame itself, they're about the same. Okay? So, yeah. So, here's your air inlet
air filter box. I can see the ECU here. Andun din, ito harness connecting the engine. Ano pa ba ang gusto natin makita dito? Nauuso na talaga yung electronic ang fan, no? And dito yung radiator. Parang nawawala na yung siguro old school na luma na sigurong design yung nakakabit pa yung fan sa engine. Pa ba ang interesting dito? I want to see kung nasaan yung alternator niya, kasi that's how you can see how deep this car, this SUV can go pagdating sa river crossing or water wading. Hindi ko mahanap yung alternator niya. Nasaan ba? Well, I can see here turbo. Nandito yung turbo. Hindi ko makita kasi malita ko. Siguro kung nakatayo ako siguro sa taas. Stop mo muna, hanapin ko muna. Okay, sorry guys. Hindi ko talaga mahanap kung nasan yung alternator. Kasi ang taas ng engine bay. Tingnan nyo naman ang taas-taas at ang lit-lit ko. So, ayan nyo na. Pasok tayo sa loob. Again, ayan, di ba? Pansin nyo, nagsishake yung glass. So anyway, pag tinignan mo dito, meron siyang basket. Parang, pag tinignan mo, pag hindi mo ito nakita, parang ang unang tingin mo, parang yung door molding ng tailgate, no, sa likod. So anyway, medyo manipis lang, napansin ko ito, parang manipis lang yung plastic molding niya dito. Diba? Typically sa ibang cars, mga kapal. So I think they try to make this slim and light kasi nga tanggalable, diba? So anyway, in terms of material, this is leather. This is plastic. Pero yung pagka-leather niya, again, hindi siya yung delicate na leather na katulad nito. Ano siya? May pagka-rugged, may pagka-rough na easy to clean. Kasi again, yun na nga, tanggalable to. So parang ina-expect mo na kailangan matibay siya sa mga putik, sa mga dumi. Right? And then pagdating naman dito, ito yung door lock. Ayan, no? Pati yung hawakan ng door lock, rubberized. And then you have this aluminum finish na door handle. Ang ganda ng interior, it's very rugged and modern. And ang ganda ng leather, ayan. Initial impression ko lang, yun nga, medyo parang manipis. So, I don't know, tingnan natin pag upo natin mamaya. And then, of course, power seats, may lumbar support, may lumbar adjustment. Tanggalin natin saglit itong cover para ma-appreciate natin yung itsura ng leather niya. Oy, wow, ayan pala, oh. Buti na tinanggal ko. So, ayan. Ang ganda. This is parang dark blue na medyo gray. Hindi siya black. And then, ito gray. And then, meron ko ulit ng Bronco logo dito. And then, you have white stitching. Ang ganda. Ang ganda ng upuan. It looks premium and rugged at the same time. Okay, tara sakay na tayo. Pero, ayoko na muna masyado mag-focus sa ibang parts ng interior dito. Like how I would normally do my reviews pagdating sa interior. You know why? Pagdating dito sa Bronco, ang pinaka-interesting part dito is etong mga to. Kasi 'di ba, nabanggit ko nga kanina, and I'm sure many of you are familiar na natatanggal nga yung bubong nito and yung mga doors niya. So you'd be curious, probably you would like to know, and you're curious paano tinatanggal. So ayan, mapapansin marami siya dito. Ayan. Yan yung mga knobs niya, mga latches niya and locks and all. Makita mo to dito. So, for the two front corners, may ganyan siya. Parang ito ang pinaka, ayan o. Hindi naman ganun katigas. Madali lang din. Oops, ito medyo matigas. So, you can tell na nandito yung pinakang main locks niya. So, first two corners sa front. And then, meron dito sa gilid. Ayan. And then, meron din dun sa likod. So, try natin. Ano ba pwede natin gawin? Ayun. Ayan, oh. Ito, matuturn mo. Kasi ako, honestly, yun ang number one na curiosity ko dito sa interior niya. Okay? Ayan.
sabi ko, when I saw this sa mga video, sabi ko, paano kaya na-design na madaling tanggalin yung bubong? And at the same time, pag binalik mo, kailangan matibay pa rin siya. Kasi bubong yan, di ba? Hindi naman biro. So, there must be some, smart and witty engineering. Paano ginawa? Oh, ayun. Oh, natanggal ko na on my own. Yes! Oh, so pati pala yung curve doon sa gilid. Lipat ka dito sa kabila. So okay, pinalipat ko lang yung maganda nating cameraman. Ito yung natanggal ko kanina, ayan oh. So kasama pala siya. Ayan. So yun naman ang curiosity natin dito sa Bronco eh. Paano ba tinatanggal? Paano ba ibabalik? Okay? Kasi yun naman yung isa sa mga magagandang features niya eh. So me, without reading the manual or yung brochure kung paano tanggalin, very intuitive, madali lang, titingnan mo lang yung mga locks niya, madali ko lang din natanggal. At madali lang din ibalik. How heavy? I'd say mga 5 pounds. Unless pumapalpak na ako. Siguro 5 to 7 pounds ang isang peraso. Aluminum. Tapos meron siyang black headliner dito. So, kung natanggal ko tong first quarter, second, third, fourth, so 4 quarters, medyo ano din marami ka ring gagawin para matanggal mo lahat. Kasi bawat quarter, may 4 na corners, may 4 na locks. Ayan, so 1, 2, 3, 4. Okay, so paano daw ibabalik ko? Edi balik na natin. Ayan, so hawakan mo lang doon. Ayan, ang dali lang kasi may perfect na mafe-feel mo na catch, mafe-feel mo na pagbitaw mo, mafe-feel mo na nag-shoot na siya at na-catch na siya eh. So all you need to do is to lock. Ayan, so ayan, pag nag-shoot na siya dito, ayan, nilalak mo lang ng ganun. Oh, ang dali lang Ang galing din ng pagkakadesign. Ayan. Kaya ba ng babae? I don't know. Hindi ko sure. Tingin mo, kaya mong gawin to? Oh. Ganda. Oh, yan. Matibay na siya. Okay, sakay na tayo ulit. Nagpalit lang ako ng shirt kasi sobrang init na dito. Nag-uumpisa na. It's already 10:15. Mainit na. So, pasensya na guys. Okay, so getting inside, of course, expect mo talaga mataas to. And then meron siya ditong grab handle to help you get in. Ayan. So, yun na nga, like I said kanina, medyo manipis yung cushion niya, medyo similar yung feeling sa Everest ko. And, ayan. Maganda. I think kahit sa mo tingnan to maganda. So, yung boxy ang design, magandang visibility mo, and mababa lang yung, very rectangular yung windshield, we were trying to borrow the key sana para mapa-andar man lang natin, mapakita ko sa inyo yung itsura ng infotainment niya tsaka ng instrument cluster, kaya lang hindi raw po pwede. So mamaya na lang siguro during the test drive. But overall, initial impression natin dito, size of the steering wheel is about the same as the Everest and the Ranger. And of course, mas maganda yung mga design niya dito, mas rugged, and this is a very familiar terrain management system. Yung design nila dito, yung dial 4L, 4A, 2H, 4H, kamukha ng iba lang yung design pero kamukha nung sa Everest tsaka nung sa Ranger. And then isang diretso lang din yung cambio nila, yung automatic shifter niya, one straight PRNDM lang. Alright, yung lever niya dito, wala na sa right side so dito lang sa left, isa lang na dito lahat. And the typical Ford, na dito yung switch ng ilaw. Overall design ng dashboard niya, mafe-feel mo na talaga na it's a truck, right? So hindi siya sedan, hindi siya SUV, it's a truck. So parang meron ka lang very plain and simple na rack dito na lalagyan mo na kung ano-ano. So meron ka dito, what's this? May USB port ka, USB-C, USB-A, and mukhang meron ka ditong
speaker, tapos nandito yung mga controls mo. Guys, again, hindi ko pa nababasa yung brochure nito, so I'm just sharing with you what I'm looking as I see it and as I interpret it. So, yung iba naman kasi ito, madali lang maintindihan. We all know, I mean, tayong mga car enthusiasts, sa mga icons pa lang, mapapansin mo naman na agad, di ba, kung ano yon. So, this one looks like front differential lock. Tapos, may rear differential lock. Tapos, di ko naintindihan, baka all nakalock pareho. And then, traction control and of course, yung hazard. So, ayan. Rubberize yung mga pindutan niya. Kasi nga, di ba, pwede mong tanggalin yung bubong. Paano kung biglang umulan and all, di ba? So, I guess pati kaya siguro ganito yung design niya para siyang may canopy, di ba? Para pag may sudden rain na tinanggal mo yung bubong, hindi agad-agad mababasa yung electronics mo dito. So, para siyang may canopy, di ba? So, ayan yung aircon vents mo, and then meron ka dito parang medyo matte na medyo hindi smooth, medyo rough na finish. May magandang Bronco lettering dyan. And then, honestly, itong glove compartment is so Everest, is so Ranger. The size, itong latch, very Everest. Okay? Tapos, meron ditong handle for the passenger at meron ka ditong medium size cup holders. And then, down here, I don't see an icon that says it's a wireless charger. Walang sinasabing ganon. But another pair of USB-C and USB-A. Wala nang 12 volt. Wala nang 12 volt na power socket. And then, left and right, what's this? Di ko sure. This is for the side mirror. And then, andito na rin pala yung controls. Oh, okay. Now I get it. Kaya pala manipis dito yung sa door. Kaya nga pala manipis. Sabi ko, ba't parang manipis? Yun nga pala, nawala dito yung controls ng window tsaka ng power side mirror. Oo nga naman, it makes sense. Kasi nga, di ba, tanggalable. So, yung mga controls, nilagay nila dito. Ayan. Okay? And then, may center console box ka. Very Everest. Medyo shaky ng konti, even the size. Ayan, meron ka ditong 12 volt power socket, and inside you have just the right space. Wala siyang cooler like the new Chinese cars nowadays. And ayan, okay. Pagsakay mo naman dito sa second row, meron kang grab handle dito, and this was my driving position. And again, yung space is so Everest, so Ranger, about the same. Maganda yung leather, like I mentioned kanina. And ano bang meron dito? Meron kang, ayan, maliit na armrest, meron kang cup holders, and andito again, dito pala sa pakita mo to sa taas. Dito pala second row, it's one big piece. Kanina akala ko quarter siya. Hindi pala. And dun sa front, split into two. Dito sa second row, one whole piece siya. Ayun, wala sa gitna. Ayun. So, okay. So, dito, meron kang another pair of USB-C and USB-A. And then, ayun, itong gusto ko sa kanya, meron siyang 220 volt na with a maximum of, ilan yan? 4,000. 400. Malabo mata mo. 400 watts. That's not bad. Yung sa Everest natin, 150 lang yata yon. And then, guess what? Ano tong dalawang to? Of course, just like dun sa front, tanggalable nga yung doors, kaya nandito yung control ng windows. Okay, so eto naman, tingnan natin mabilisan lang kung paano siya pinofold. Oh, okay, so nafo-fold siya as one piece. Ayun, nahiwalay yung kabila. So, 60-40. Can you fold? Ayun, so may button, may para siyang ear dito. I-press mo lang. Ayan, yuyuko siya, and ayun, and then you can fold it flat. Can you press that please? Para pakita natin. Press mo. Para ma-fold. Sige, press mo. Yan. Yan. So, hindi siya completely flat.
Medyo elevated siyang ganyan. Alright, so tara, tingnan natin sa likod. Okay, so yun nga lang, sideways ang pag-open ng door nito, no? Ayan, kasama yung gulong. So you can just imagine how heavy and sturdy itong tailgate na to. Kasi kailangan makarry niya yung weight nitong napakalaking gulong, di ba? So, ayan, meron siyang protector. Okay, so yung tire carrier niya, I'd call this as the tire carrier. Nandyan pala naka-mount na rin yung third brake lamp. So anyway, let's open it. And ayun. So wala siyang unlike yung sa yung Lexus or yung Prado, may ganyan sila yung tawag dito, yung pang-lock, pang-hold ng tailgate, or even yung I remember the tank GWM Tank 300, Jetour T2, ganun yung mga design nila. Ito wala, So, ano kaya yun? You can open this as wide as this. Ganyan, kalapad. Okay, nung inopen ko to, tanong ng wife ko ano daw to, ba't daw may tali. Pero when I tried to feel it, may wire sa loob. So, yung wiring para dun sa, malamang sa camera, yung third brake lamp, and I'm not sure kung electric yung lock ng tires. So, etong upper portion niya, which is glass, it opens like that. Ayan. So, meron na siyang door struts. So, wala siyang medyo na-surprise ako. Akala ko naman meron pa siyang lock na magki-click, and kanina I was trying to open it. I didn't want to just pull it kasi baka ako may lock. Wala akong mahagilap. And then, konting galaw ko, ayun na pala. But yeah, why the need for lock? Kung pwede mo naman i-simplify ng ganito, di ba? And then meron siya ditong, what do you call this? Roll bar. Ito. And then, andyan yung, meron siyang speakers. Yes, speakers. So, I'd say may pagka-water resistant siguro tong speakers na to. But anyway, it's facing down. Tapos may plastic naman siyang cover dito. So, I guess, it has a certain level of water resiliency. Tama bang word yun? O yan. So, ayan yung entire space nyo sa likod. So, meron kang storage dito, and there's the speaker here. And then, pakita mo to, meron tayong another 12 volt power supply dito, and then merong looks like a pair of LED lamps. And then eto, tingnan natin. Ayan. So andito yung, what's this? A funnel? Funnel to para sa pagload ng fuel. And then meron kang scissor type na jack. Medyo surprise ako, scissor type talaga. Kaya yung size ng jack niya parang pang sedan lang, pang small SUV. Parang akala mo hindi kakayanan yung height, yung laki ng Bronco. But of course, dinisign ng Ford engineers yan. I'm sure, kakayanin yan. And then meron ka ditong mga, should we call this D-clamp? Hindi naman siya shape ng D, may pagka-triangular. So, dyan ka magta-tie down to secure your luggage. Ayan. Okay. Uunahin mo to syempre. Di ba? Hindi pwedeng mauna to. Ayun. Mabigat. Medyo mabigat yung door. So, sa kabilang side, nandito rin yung isa pang Ford Bronco na color white. Papakita ko lang sa inyo kasi ito, tinanggal na nila yung bubong para makita niyo rin yung itsura. Ayan. Okay guys, so that's it for our quick check of the all-new Ford Bronco. Inantay pa namin si Sir Enrique for the test drive. I'll see later, kapag masyadong mahaba na itong nagawa kong review, I'll probably cut this as our part 1. And gagawin ko na lang sigurong part 2 yung test drive. Alright? So, abangan nyo po. And thank you guys for watching. As always, drive safe. Bye! Iba ang hila niya no?
Ito sir kasi si Bronco dinisign for extreme 4x4. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.